Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa game laban sa Los Angeles Lakers ay nagtala lamang si Ja Morant ng 8 points on 3 of 14 shooting sa field and 0 of 6 shooting naman sa 3-point line. Kapansin-pansin ang lacking effort niya sa game na ito. Kaya naman natanong siya tungkol sa kanyang energy level sa post-game interview. Ang naging sagot lang nga ng high flyer ay tanungin nga daw ang coaching staff kung bakit. Tanungin nga daw ang coaching staff kung dapat pa ba siyang maglaro ng mas madaming minuto dahil according to them, umano ay hindi nga daw. So obviously ay may hindi magandang pagkakaunawaan sa parte ni Ja Morant at ng Grizzlies. At dahil nga sa mga sagot na ito ay dinidisiplina nga ng Grizzlies franchise si Ja Morant. Sinuspindi nila ito ng 1 game without pay. Ganun pa man, ang hindi ko lang nga maintindihan dito ay naglaro naman siya ng 31 minutes at ang average na lang nga sa season na ito ay 28.5 minutes per game. Bukod dyan ay nasisanti nga si Coach Taylor Jenkins last season matapos na hindi magustuhan ni Morant ang opensa na more on ball movement at hindi mataas ang kanyang usage rate. Nag-peak nga si Ja Morant sa kanyang 3rd NBA season at ngayon ay tila ba spaghetti ang kanyang stats mga kaibigan, bababa lang nga ito ng bababa. Sa ngayon, ang usap-usapan ay nawawalan na ng gana si Ja Morant sa Memphis Grizzlies at nagpapakita ito ng kagustuhan na malipat ng team. Sa ngayon nga ay hindi gaanong mataas ang kanyang trade value at nakikita siya bilang negative asset dahil sa kanyang pastar na ugali at pagiging injury prone. Mas mataas pa nga ang value sa kanyang mga kaibigan ni Austin Reeves sa ngayon. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa pinapakitang ugali ni Ja Morant? Napakatinding team effort naman ang pinakita ng Sacramento Kings sa kanilang 135-133 win laban sa Milwaukee Bucks. 31 points si Zach LaVine, 29 points si DeMar DeRozan, 24 points, 13 rebounds and 6 assists si Domantas Sabonis, 24 points, 5 rebounds and 7 assists din si Dennis Schroeder, at 12 points, 5 rebounds and 10 assists off the bench naman si Russell Westbrook. Kahit na 6 na player nang gumawa ng 16 points o higit pa para sa Bucks, hindi nga ito naging sapat upang maiwasan nila na matanggap ang pangalawang talo sa season na ito. Kung natalo nga ang Warriors ng Milwaukee Bucks na walang Giannis Antetokounmpo sa kanilang last game, ngayon naman ay natalo sila ng Indiana Pacers na walang Tyrese Haliburton, TJ McConnell, Obi Toppin, Andrew Nembhard at Benedict Mathurin sa score na 114-109. Halos buong 4th quarter nga ay hawak nilang lamang, subalit gumawa ng 15-5 run ang Pacers sa last 4 minutes ng game at samahan pa ito ng 4 of 16 shooting sa 3-point line ni Steph Curry and only 2 assists with 5 turnovers. Talagang matatalo nga sila mga kaibigan. 31.6 rebounds si Aaron Nesmith to lead the way, 27 points, 5 rebounds si Pascal Siakam, at 25.6 rebounds and 10 assists naman si Jackson. Once again, another third string point guard ang na-outplay si Curry sa back-to-back games. Sisimulan nga ng Warriors ang road trip na ito sa record na 0 wins and 2 losses.